Hello, what's up? Your best here. Ang pintuan o main door ang harapan ng ating mga tahanan. Dito din pumapasok at lumalabas ang swerte o kamalasan. Kaya naman maituturing na ang pinto ang isa sa pinakaimportanteng bahagi ng bawat tahanan. Sa iyong araw-araw na paglabas-masok sa pintuan ng iyong bahay ay maaari itong makaapekto sa swerte at mga enerhiyang maaaring maglabas-masok rin sa iyong bahay. Kaya pinaniniwalaang bilang may-ari ng bahay ay nararapat na isaalang-alang mo ang mga bagay na dapat at di dapat sa ating mga pintuan. Kaya pag-uusapan natin ang mga aspeto at prinsipyo na dapat mong isaalang-alang pagdating sa inyong pintuan. Number 1. Laki at sukat ng pintuan. Ang sukat at laki ng pintuan ng ating bahay ay nakakaapekto sa Feng Shui. Kung masyadong malaki ang ating pintuan, ang positibong enerhiya at swerte ay hindi matitipon at di buong papasok sa ating tahanan. O di kaya naman ay mabilis ding lilisan. Subalit kung masyado rin namang maliit sa karaniwang sukat, ang positibong enerhiya rin ay maaapektuhan. Number 2. Disenyo. Ang inyong main door o pintuan ay nararapat din na hindi nagtataglay o binubuo ng napakaraming elemento o disenyo, sapagkat ito ay mahirap at pangit sa Feng Shui. Ang pinto ay marapat na buo at walang puwang na lagusan ng negatibong chi. Alinmang pintuan na may puwang o sira ay dapat palitan na. Mas mainam na mukhang bago ang pintuan upang mas maka-attract ito ng maraming swerte. Number 3. Hugis. Ang hugis din ng pintuan ay dapat ikinukonsidera. Iwasan ang mga pinto na hugis pabilog o arko na kahawig ng isang lapida, sapagkat ito ay may mga hatid na hindi maganda. Number 4. Kulay. Ang kulay naman ng pintuan ng ating mga bahay ay nararapat din na tumutugma sa ating mga prinsipyo at elemento ng may-ari ng bahay. Ang kulay ng pintura ng pintuan ay nagdadala ng positibong enerhiya upang maging magaan ang lahat sa nagmamay-ari ng isang tahanan. Ang kulay at pintura ng ating mga pintuan ay maaaring maiugnay sa mga elementong water, wood, metal, earth, at fire. At kung ang inyong natatanging elemento ay metal, ang mga magagandang kulay ng gate o pintuan ay maaaring maglaro sa mga kulay na white, gold, silver, gray, green, yellow, at brown. At para naman sa mga pabor sa elemento ng wood o kahoy, ang mga kulay ng pintuan ay dapat kulay green, yellow, brown, gray, at blue. Kung gusto mo naman ng elemento ng tubig, mas bagay sa iyo ang mga kulay na gray, blue, red, orange, white, gold o silver. At kung ang iyong elemento naman ay fire o apoy, mas mahusay mong gamitin ang mga kulay na red, orange, white, gold, silver o green bilang mga pangunahing kulay sa inyong pintuan. Kung ikaw naman ay pabor sa elementong earth, swak sa iyo ang mga kulay ng pintuan na may kulay yellow, brown, gray, blue, red at orange. Subalit maaaring maitanong mo rin, ano nga ba at papaano mo malalaman ang elementong nababagay para sa iyo? Kaya ihanda na ang inyong listahan. Ang huling numero ng taon ng iyong kapanganakan ang siya nating magiging basihan dito. Metal. Ang mga taong ipinanganak sa taong may numerong nagtatapos sa 0 at 1. Water. Ang mga taong ipinanganak sa taong may numerong nagtatapos naman sa 2 at 3. Wood. Ang mga taong ipinanganak sa taong may numerong nagtatapos sa 4 at 5. Fire.
Ang mga tao namang ipinanganak sa taong may numerong nagtatapos sa 6 at 7. At para naman sa Earth, ang mga taong ipinanganak sa taong may numerong nagtatapos sa 8 at 9. Halimbawa nito, kung ikaw ay ipinanganak ng mga taong 1984, number 4 ay ang dulong numero para dito. At ikaw ay nabibilang sa wood element. Ikaw, saang elemento ka nabibilang? Share mo naman yan sa comment section. Number 5, gateway. Kung ang inyong pintuan ay mayroong isang puwang o butas na maaaring nilalampasan ng sinag ng araw o espasyo sa taas o ulunan ng pintuan, mararamdamang ang sinag ng araw ay babagsak saan mang panig sa loob ng pintuan. Nangangahulugan nito ng lungkot at hindi kaligtasan. Kaya naman mainam na maglagay ng tubig o halaman sa gilid ng pintuan upang makontra nito ang mga negatibong chi. Kung nais mong malaman ang mga halaman o mga maswerteng halaman na dapat nating ipwesto sa pintuan, ilalagay ko ang link ng isa ko pang video sa ibaba para sa mas detalyadong impormasyon. Number 6. Loob ng inyong pintuan. Ang loob na bahagi o parte ng pintuan ay isang importanteng bahagi ng bahay na nararapat isaalang-alang din para sa kasaganaan. Sa inyong pagpasok pa lamang sa pintuan ng bahay, ang mga swerte mong daladala ay maaari na agad maapektuhan. Ang paglalagay ng mga berde at mga halamang may malalapad na dahon ay isang mainam na solusyon. Ang pagpasok sa pintuan ay marapat na sasalubungin ng masisiglang kulay gaya ng berde na gaya ng mga halaman at kulay pula. At mainam na maglagay ng mga palamuti na may ganitong kulay. Ang lugar sa likod ng main door o pangunahing pintuan ay hindi dapat gamitin bilang kusina o banyo o may nakasabit na salamin, sapagkat susunugin ng kusina ang kayamanan. Ang banyo naman ay magkakaroon ng mabaho o hindi kaaya-ayang amoy. Habang ang salamin naman ay indikasyon na nagpapakita ng paglisan ng magandang kapalaran. Dapat ay hindi rin nakatapat ang inyong main door sa pintuan ng inyong silid tulugan, sapagkat pribado ang silid tulugan o ang silid na ito at hindi mainam na payagan na agarang masilip o matunghayan ang inyong privacy. Ito rin ay nagdadala ng negatibong enerhiya diretso sa inyong silid tulugan na maaaring maiugnay sa inyong kalusugan. Kaya naman maaaring maglagay ng kortina o screen sa pagitan nito. Tandaan, ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa inyo pa rin ang desisyon at kayo pa rin ang may hawak ng inyong kapalaran. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang maruto.